Okay, magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PX. At before we start with this morning podcast, I would like to request, paki-pindot naman yung like. Paki-like lang. Kahit pa isa-isa lang like. Then, of course, try to share this video kung gusto ninyo itong video na to. And then, if you're new to this channel, paki-subscribe. Kahit pa isa-isa lang. Thank you doon sa nag-subscribe nung nakaraang podcast natin. So, this morning, napaka importante ng pag-usapan natin dahil ito ay we will be talking about something or some events that will happen in the future. So, sa tingin ko, napaka-critical na mga pangyayari ito na makaapekto sa general situation ng ating bansa in the coming few months. Kaya tayo dapat, kung ano mang mangyayari, we have an advance information kung ano ba talaga, kahit na hindi yan solidly founded on real facts, but wala namang problema kung tayo ay sabi ng iba, that's pure speculation dahil hindi pa nangyayari, pero mangyayari ito sa tingin ko. Kasi all things that are happening right now are pointing to that direction. So ano ba ito? Mismong galing ito ni Congressman Paulo Duterte. Sabi niya, mayroong ng impending warrant of arrest si Senator Bongo at kasama yung dalawang generals from the ICC. Actually, sa balita ko, dumating ito I think 2 or 3 months ago. Nung unang lumutang ito, nung sinabi ni Trillanes, totoo yan na mayroon talaga warrant of arrest si Bongo. But as usual, secret ang warrant of arrest ng ICC. Hindi pa nila yung pinapublic. So kung para hindi daw iskapo yung mga gusto nilang aarestuhin. At ito, kasama si Senator Bongo. At I think doon sa warrant of arrest, hindi lang 2, kung hindi 8. 8 ang nakalagay, yung mga previous chief of police, PNP chief sa kapanahonan ni President Duterte. At yung iba naman, I think kasama niya doon sa naging mayor pa siya sa Davao City. So yun ang information na meron ng warrant of arrest ang senator natin si Bongo. Then yung kay Senator Marcolita, actually nasa ombudsman na yan. At talagang inahanda nila yung plunder case na yan, at ilang araw ngayon isasampa na yan sa Sandigan Bayan. Gagawan na nila ng probable cause yan, at kasama dyan na warrant of arrest, maaresto si Senator Marcolita at saka si Mike Defensor, at yung dalawang kasama pa ni Mike Defensor ang maaaresto dyan. Ngayon, nanantay pa lang nila itong pagsampa ng ombudsman papunta ng Sandigan Bayan, at ang Sandigan Bayan ang magbibigay ng warrant of arrest kay Senator Marcolita. So I don't know kung anong reaksyon ng ICC, ng Iglesia ni Cristo diyan, kung anong gagawin nila. Kasi alam naman natin ang style ng Iglesia ni Cristo. Hindi sila nag-criticize kay BBM ever since. Lagi nilang ang playing safe sila. Lagi nilang sinasabi na tama yung Pangulo sa panawagan niya, ayaw ng impeachment, mga ganon-ganon, pero hindi nila talaga criticize ang Pangulo. Ito, pagkakaiba doon sa case ng
KOGC. Kahit na nagpakita sila doon sa sa rally nila sa Lunita nung kailan ba yon, nakaraang taon pa, wala silang mini-mention. In fact nga, yung mga Duterte supporters doon nagpupunta doon na nagsisigaw na resign BBM ay pinapaalis nila, di ba? Alam marami nagpunta doon na mga DDS na gustong sumali sa rally pero pinapaalis nila dahil nangangamba sila na mag-react yung Malacanang. Takot na takot sila sa Malacanang. Particularly, siguro may reason sila. Lagi naman nating sinasabi may reason ang Iglesia ni Cristo. Pero ngayon, dahil isa sa kanilang mga miyembro na si Senator Marcolita, yan ang unang senator ng Iglesia ni Cristo dyan sa ating pamahalaan na mayroon ng nakaambang warrant of arrest, dapat gagawa naman sila ng ibang bagay na protektahan nila si Senator Marcolita. O, di ba? So, tigilan na nila yung masyadong pagrespeto kay BBM. Alam naman ninyo na yan ang mastermind. Ba't ayaw nyo masabi na mag-resign na yan si BBM? Ngayon, hindi kayo nire-respeto. Kasi walang hiya yung mga yan. Nakapulburon yung mga yan. Hindi kayo respetuhin yan kahit sino pa. Yung mga taong tumulong sa kanya, si BP Inday at saka si President Duterte, na talagang klarong-klarong utang na loob meron siya dun sa pamilyang yan, mga Duterte. Nirespeto ba yan? Siguro nag-iisip lang kayo na may power kayo dyan sa black voting ninyo, mga Iglesia ni Cristo. So wag kayong wag kayong magkumpiyansa. Ngayon dumating na. Hindi na kayo nire-respeto. Dahil sa kasubran yung karespeto ni BBM, dahil talagang noon pa naman ang Iglesia ni Cristo talagang allied yan sa mga Marcoses. Kahit nung martial law days. Ngayon, talagang ilapastangan na kayo. Itong napakagaling, napakahusay at sa prinsipyo, mga prinsipyong senador, gusto nilang aristuhin. Diyan sa kasong wala namang ebidensya na matino. Gawa-gawa lang yung kaso na yan. Anong gagawin ninyo ngayon yan? Gawin niyo yung ginawa niyo nung kapanahonan ni Dilima na nagrally kayo dyan sa EDSA. Dapat yun ang gagawin ninyo sa panahon na ito. Lumabas kayo kasi sa tingin ko isa sa mga puwersa talaga na magdala sa atin sa isang napaka-successful na people power revolution ay ang Iglesia ni Cristo. Yan ang katotohanan dyan. Their sheer number ng mga supporters, matatakot yan ng Malacanang sa ganyang karaming mga membro nyo, di ba? Once nalalabas kayo at talagang tuluyan na magkaroon ng people power revolution, kahit na nga yung nangyari doon sa Lunita noon na against impeachment, pero ayaw nga ninyo pa-resignin si BBM dahil may takot kayo at may respeto. Ngayon dumating na ito, walang re-respetuhin yung pamahalaan na to. Lahat ginagamit nila ang pera para lang manatili sila sa pwesto. Walang re-respetuhin yan. Kaya itong mga nakikinabang dyan, alam nila na mahirapan yung tayo natatalunin sila dahil hawak nila ang pera. At alam nila ang mga Pilipino ay mukhang pera. Karamihan ng mga politiko mukhang pera yan. Ano bang sabi ni Magalong? 90% ng mga congressman dyan sa Kongreso ay mga korap. May katotohanan yan. Kaya yun ang pinaghahawakan nila ngayon, itong administration na to, kasi nasubukan na nila lahat ang mga tao walang kakayahan na umalma kasi pinag-aralan nila yan, nadaanan na nila yan nung People Power 1. Hinawakan nila yung military, linagyan ang military natin, ang AFP, lahat na general nakatanggap ng malita yan. Tayo aasa dyan sa AFP, matagal na sana silang kumilos kung makabayan pa yung mga yan. Yan, pera-pera din ang pinakilos nila dyan sa mga general, lalo na si Browner.
Hanggang ngayon, ang daming sinasabi, kailan ba kayo kumilos para sa mga tao? Hindi yan, huwag nating i-expect yung AP. Mga pulpul yung mga yan. At talagang pera-pera yan. Kung hindi man nakatanggap ng malita yan, yung mga posisyon nila. Oh. Ang inalagaan nila, wala nang patriotismo yung AP natin. Wala na. Siguro yung mga enlisted men lang, nasa mababang ranggo, pwede. Pero yung mga official natin, wala. Kahit sabihin mo pa na Philippine Military Academy graduate yan. Si Bato lang nakita ko na talagang patriotic. Tsaka yung mga nasa UPI, sina General Pukis. Pero yun sila Lacson, tingnan mo, PMER yan, si Trillanes. O anong ginawa niyan ngayon? Kaya hindi yan assurance na galing ka sa AFP, nationalistic ka at patriotic ka. Pwede mong isang lang ang kaluluwa mo kay sa taas. Ayun ang ginawa ng dalawang tao na yan. So, si Marcolita sigurado yan. Kasi alam nila walang isa sa magpigil sa kanila dyan sa impeachment case ni BP Inday Sara ay yan si Marcolita at si Bongo. I don't know kung anong gagawin ni Bongo. Kasi hindi naman sabihin ni Paulo Duterte kung wala siyang suli na ebidensya. This is also a warning at sabihin sa mga tao. So anong gagawin ni Senator Bongo? Magtatago na lang talaga at huwag lumabas sa bansa dahil siguradong i-implement naman nila yung Abilino yung kaso na Abilino, kung wala sa jurisdiction ng Senado, pwedeng i-count out ka doon sa bilangan ng number of senators. So makuha na nila yung 15 or 14 kung wala na si Bato, wala na si Bongo, nasa ICC na. At kung magtago siya, huwag sa labas ng bansa tulad ng ginawa ni Bato. Dapat magtago ka na ngayon kasi delikado yan dahil hindi ka protektahan ni Win Gatchalian yan sigurado. At marami tayong nakalimutan nakalimutan natin ang ginawa ni Soto. Siya nagdala ng NBI dyan para hulihin si Bato. Nakita mo, simula nang umupo si Cayetano nung naagaw ng minority noon ang majority, anong ginawa nila? Sinasabi wala ng dignity ang Senado. Ganyan dahil nakuha noon ng mga pro-Duterte bloc ang Senado. Lahat na threat. Ngayon wala nang threat ang Senado dahil nakuha nila at magtrabaho na raw. Kailan ba kayo nagtrabaho? Isipin mo, ang special session nila, waling-waling lang ang gustong gawing national orchid. Yan lang ang batas na napasa. Bumapapil pa ito si Villanueva, si Joel Das Villanueva ng JL. Kawawa yung JL. Ang dami na naglaya sa November. Dahil nga dyan, magnanakaw pala yung pastor nila. Ang head pastor nila, magnanakaw. So ganyan. So, maraming naglayasan dyan. Ayaw na magsimba. Ayaw na, umalis na. Pumunta na lang kayo sa iglesia o sa KOGC or huwag naman doon sa Baptist na church ni Abante ha. Bantayan nyo kung pupunta kayo ng Baptist o 70 Adventist. Marami naman yung mga Christian group kung ayaw nyo ng Katoliko. At pagka ngayon, huwag muna kayong pupunta sa Katoliko. Dahil yung mga obispo namin, ako, Katoliko, ay ano na rin, puro BBM na yung mga yan. Huwag muna kayo sa Katoliko. So yung mga GIL, ayaw niya yung magsimba dahil nabuisit kayo ni Joel Villanueva sa ginawa niya, lumipat na kayo ng ibang simbahan. Or kung matanggal niya si Joel, pero sila ang gumawa niya, yung tatay niya Eddie Villanueva, kaya maganda yon, lumipat kayo. Si Joel Villanueva, matagal na niya involved sa korupsyon. Okay, Mercedes Gutierrez pa yan, di ba? Sinabi pa nga na dapat na hindi siya humawak ng government position dahil sa corruption niya doon sa PDAP. Pero dahil na-elect siyang senator, kaya na-absolto siya. So ngayon balik tayo kay Senator Bongo. So wala na talaga, hindi na respetuhin. Unang-una, naisip nila wala na makapigil sa atin.
walang makapigil. Senado, anong ginawa nila? Marami tayong senador na kampon natin. Kampon, yan ang isip ni BBM at ni Lisa Aranita. Wala na makapigil sa atin. Sabihin natin yung Supreme Court. Ang Supreme Court, kasama na rin yan sa nahawakan nila. Tingnan mo kung nagdesisyon ba. Regarding dyan sa kaso ni President Duterte, isang tao na mahigit. Itong warrant of arrest ni Bato, at ngayon may warrant of arrest na si Bongo. Nagdesisyon ba sila na bigyan ng anong opinion nila with regards to the legality of the warrant of arrest from the ICC? Hindi sila nagdesisyon. Nagdesisyon nga sila. Hindi pa favor kay Bato. Hindi pa in-issue yung TRO. Lahat na yan ay hindi na kay Bongbong na yung Supreme Court. Maniwala kayo sa akin. The way na nagbigay sila ng decision. Yung decision nila sa PhilHealth, sinunod ba ng ombudsman na illegal? Anong ginawa? Alam naman natin, mismo si Recto ang nagsalita na siya ang nagpalipat. Ano bang gamit daw ng sobrang pondo ng PhilHealth kung hindi gagamitin? Di siya nagpalipat yan. Anong ginawa? At kasama yung presidente ng PhilHealth. Yung kaso na kasampa dyan sa ombudsman, dinismiss ni Boyeng, absuelto yan si Recto. So ibig sabihin, linabag ng ombudsman ang utos ng Supreme Court na illegal yung paglipat ng pundo ng PhilHealth doon sa infrastructure project dyan sa Guimaras. Yan, sign yun na hindi na nirespeto ang Supreme Court natin. So ano mangyari dyan sa impeachment? Na sabihin, babaliin yung kailangan 16 ang votes para makonvict si BP Inday Sara. Dalawa ang ginagawa nila ngayon. Kung ikukulong yung mga senador para bumaba ang bilang ng mga senador na sabihin na kasama dyan sa hearing na yan. Kung absent kayo sa hearing na yan, counted out kayo. Yan ang gustong ipalabas ni tawag nito, si Jerbel Luistro. Kung hindi ka present yan, hindi ka kasama sa bilangan. So, paglabag na yan sa nakalagay sa Constitution na kailangan basis ng 2/3 votes to convict a sitting impeachable officer is 2/3. 2/3 of all senators. Ilan ba ang senators? 24. So 2/3 niyan, 16. Ayaw nila tanggapin yan. Ngayon, doon sa petition ni Senator Cayetano nung isang araw, may action na ba ang Supreme Court? Wala. With regards to the 12 votes na sinabi na majority, sinabi nila majority kaya nag-take over sila dyan sa Senado. Ganyan sila katigas. Di ba? Yung nasa 30 na totoong majority, lumalaban. Pero sila mismo sinasarahan ng Senado. Linockdown nung minority ang Senado sa utos ng Malacanang. Meron ba nakapalag? Dinala yung kinuha yung OSA. Kinuha ang Secretary General ng Senado. Walang nakapalag na senador. Merong pumapalag si Ruben Padilla, nagsasalita lang, pero hindi nila napigilan yung pag-lockdown. May threat daw, si Makibag nagsabi, may threat. Kahapon may threat ba? Biglang nawala yung threat. So nakita na natin, hindi yan mapigilan. Talagang tuloy-tuloy yan. Labagin nila ang Supreme Court. Kaya walang ang Supreme Court, wala nang, yung mga abogado takot lang magsalita. Pero ang katotohanan yan, ang Supreme Court ay bayad na sa Malacanang. Yan ang katotohanan yan. Hindi naman siguro lahat. Kasi may mga appointee pa dyan si President Duterte. Pero karamihan dyan. Karamihan. Lalo na yung mga appointee ni Bangag. At ngayon, November, magpalit pa sila ng Chief Justice dyan. Yari na. Kaya, itong impeachment ni BP Inday Sara, pessimistic ako dyan. Kahit sabihin ninyo na maraming senators, labanan man ninyo yan, hindi yan re-respetuhin.
Anong nagawa nyo nung binastos kayo dyan? Binastos kayo dyan sa Senado. Anong nangyari doon sa BRC hearing? Wala. Ultimo Wi-Fi tinanggal para hindi kayo makapag-broadcast. Yung mga sekretariat ng Senado para hindi ma-record. Harapan yan na. May nagawa ba kayo? Wala. Kaya nga palagay na ang loob nila dahil may pera sila at lahat ng mga politiko na yun, mga ahensya ng gobyerno, tumatanggap ng pera yung mga head niyan. Alinalagyan na yan ng NBI at tingnan mo si Matibag. Ang daming paglabag niyan pero they don't care dahil ang expectation nila dahil sa sobrang daming pera ni Martin Romualdez. Huwag kayo maniwala na masampahan ng kaso yan si Martin Romualdez. Protektahan nila yan. Kasi nandyan ang source ng pera kay Martin Romualdez. Nandyan. Yung kay BBM na nakuha niya, safekeeping na yon, hindi na siya ang gagastos. Ang nagpalakad talaga sa operasyon ay yan si Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Ngayon lumabas na yung pumilit mismo ay linagyan din para sa ganyang purpose ng eleksyon. Kaya anong in-expect natin sa 2020 election? Yan kung aakto yung mga tao. Para sa akin wala na talagang ibang paraan kung hindi mag-people power revolution, which is cited naman sa 1987 Constitution na constitutional naman yan. Nagagawin na ang mga tao i-assert ng kanilang rights, ang kanilang freedom, ang paglaban sa isang tiwaling pamahalaan tulad ng pamahalaang ito. Wala na ibang paraan kahit wala yung militar kung lalabas lahat. Kaso historically tayo passive na tao tayo. Ang dami kong nakausap na mga naririnig sa mga other nations. Sabi nila dito sa Asia, it's not hindi yan sa Africa or galing sa Europe. Kung nangyari pa daw yan sa kanila, matagal na yan. Tapos lalo na sa Nepal siguro. Tayo kasi okay lang sa atin kung kasi nadamit talaga ang culture natin, ang mentality natin dahil nga sa sobrang colonization. 300 years, 350 years nga daw sa under the Spanish Empire. Mas mahaba pa ang pagiging alipin natin kaysa mga Mexicano. Sumunod ang Amerikano around 50 years. Hindi pa natin nakuha yung independence kung hindi pa nila binigay. Hindi tayo nagrevolusyon. Di ba? Ang Hapon, 5 taon. Nagkaroon ng action yung mga guerrilla pero inangkin ng mga Amerikano, mga Pilipino guerrillas na nagbuhis ng buhay nila para may balik ang demokrasya sa atin. Nung malapit na tayong manalo, biglang pumapil yung Amerikano dahil sila ang hero ngayon. Anong nangyari? Pagdating sa people power, anong year na napas lang si Ninoy Aquino na yun ang nag-trigger sa people power 1 1983. Kailan na pabagsak ang regime? 1986, 3 taon na labanan. Yung pa nung kapanahon na ng people power 1, araw-araw ang rally. Araw-araw ang rally, hindi lang diyan sa Liwasan, diyan sa Malacanang, kung hindi mismo sa Makati. Kaso nga lang, ang problema ngayon, lahat na oligarch gusto sa sistema ni BBM dahil sila ay nakikinabang. Doon kasi, inipit na ni Marcos yung mga ibang oligarko. Yung mga hindi niya mga cronies. Yung mga ibang cronies, siyempre ayaw. Pero marami rin siyang hindi cronies na lumalaban sa kanya. Pero yan, hindi nangyari ngayon. Lahat na oligarch ngayon ay crony ni BBM dahil binibigyan ng magandang kontrata sa gobyerno. Kaya hindi natin ma-expect yung nangyari nung People Power 1, the Yellow Revolution, na panay ang gupit ng phone directory para gawing kumpiti. Hindi nyo na-experience yan. Umuulan ng kumpiti dyan sa mga building sa Makati. Ganyan ang nangyari noon. Ngayon walang rally, mga tao
bumalik naman tayo sa pagiging slave mentality natin tulad nung kapanahonan ng Kastila, na hinapi na tayo, okay lang sa atin. Ganyan tayo eh. So may pagka-injure tayo. So tinitiis natin ang kahirapan. Para din tayo mga Israelita, 700 years na slave ng Egypt. Tapos nung naglakad sila sa desert na doon sa promised land nila, it took them 40 years. Marami nagsasabi ng mga Bible scholar, 2 weeks lang yan lalakad. Pupunta na sila doon sa area ngayon ng Israel. Pero hindi yan dahil nga ang problema, yung mga Israelita, ang pag-uugali nila, nakadikit pa yung na-experience nila doon sa Egypt. Yung paganistic, nagdadasal sila ng idolatry, mga ganyan, mga practices na nakuha nila while staying in Egypt, hindi maalis-alis sa kanila at hindi pa mahigpit ang kanilang trust at paniniwala kay Yahweh. Yun na nangyari. Parehong-pareho sa atin ngayon. Itong sobrang ng pag-aapi talaga at hindi nagre-react. I've been to African nations, kunting problema lang, sa salary nga lang, adjustments. May rally na sa kalsada. Ngayon, tayo wala tayong ganyan. So, ito nga si Bongo at saka si Marcolita, tuluyan yan, sigurado ako dyan. At si Mark Villar. Yan, tuluyan nila yan. Si Camille, ubusin nila talaga yung mga senators. I'm imagining also na ito si Loren Legarda, baka lilipat na rin yan kung maiipit ng gusto. Pero ngayon, maganda naman, nanindigan sila. Itong 11, kung isama natin si Jinggoy at saka si Bato, yun lang na iiwan. At ito nga, wala talaga tayong ibang mapuntahan kung hindi tayo action ngayon, yung mga tao. I don't know kung itong magiging ganap na yung pagka-aresto ni Marcolita, kung anong reaksyon ng Iglesia ni Cristo. Nakita natin si Pastor Kibuloy nakulong hanggang ngayon, nakakulong pa. Umaksyon ang QGC, pero nagmilo down sila dahil alam nila tuluyan sila eh. Tuluyan kukunin yung property nila. Ganyan mangyari. I don't know kung anong gagawin hindi ko alam kung anong mangyari. Hindi naman ako membro ng Iglesia, kahit na marami tayong kakilala dyan. Hindi naman nila sasabihin din. So tama na yung pagiging neutral nyo against BBM. Neutral siya kay BBM. Ayaw nila mag-resign. Ayaw nila sasabihan ng masakit. Ngayon, yung leading senator nyo, yung napakagaling na senator, talagang bilib na bilib ako dyan ni Marcolita, kaya didipinsahan ko yan kung ayaw nyo gawin. Saka i-denounce nyo ang yung leadership sana ng Iglesia. I-denounce nyo ang pamahalaan na to. Stop protecting BBM. Ganyan ang sasabihin ko sa inyo. At ang dapat gagawin ni Bongo, Senator Bongo, magtago ka na Senator Bongo. Huwag na kayo magsama ni kahit sabihin nila yung obstruction of justice. Suggestion ko lang naman yan eh. Hindi naman natin alam kung susundin ni Bongo yan o hindi. Pero ako, yan ang solusyon lang para maprotektahan si Bongo, si Senator Bongo. Sigurado yan na kukunin nila yan. Walang respeto na ang pamahalaan natin. Maniwala kayo. Baka nga si Vice President Sarang isusunod pa niyan eh. Talagang alam nila, kontrolado nila ang pulis, bayad lahat yan, binibigyan ng mga bonuses yan, mga pera yan, yung lalo na IEP. Kaya kung titingnan natin, milyon ang population sa Pilipinas, ilan ba ang bumuto kay Inday Sara? Napakalaki, 32 million. Ngayon naabuti na ng 40 milyones yan or more than that. Kahit kalahati man lang yan, or ilagay natin 10 million lang lalabas sa kalsada, nahanda talagang lumaban. Ilan lang ang pulis natin kasama ang IEP? 500,000? 300,000? Ilan lang yan. Kaya yan, hindi naman ako naghihikayat ng
kaguluhan, rebellion or sedition or whatever. Peaceful change of government lang. People power. Yan ang ihayag natin as long as it is peaceful. Karapatan natin yan. Ihayag ang ating damdamin at ang ating galit dito sa pamahalaan na to na sobrang na talaga ang ginagawa nila sa bayan nito. Supreme Court, hindi na ako naniniwala dyan. Ipit na ipit yung mga decision. Takot lang yung mga abogado magsalita dahil pwede sila madisbar. Totoo yan, wala na yan. Pati Supreme Court, so lahat na branches ng government, hawak na ng pamahalaan na to. So saan pa ba tayo pupunta? Hindi naman kaya ng 11 senators na yan, nakita na natin. Hanggang lang sila dyan. Diyan sa Senado, kukontrahit na, kung ikukulong, tulad ni Senator Marcolita ngayon, gusto nang arestuhin na wala nang matapang na boses ang maririnig natin dyan sa Senado. So, ganyang kalungkot ang sitwasyon natin kung hindi tayo akto, hindi tayo lalabas, hindi tayo sasama. Yung nasa abroad, alam ko ang mga damdamin nyo, wala rin naman nakikinig dito na taga-abroad. Sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo kung hindi nyo kayang pumunta sa rally, pumunta sa rally. Walang iba paraan, lang talaga, people power revolution. So with this, I hope nagkaroon tayong mensahe sa ating mga kababayan kung dito sa Justin Talk News Speech. Ilan lang naman kayong nakikinig dito, kung 5 lang kayo o 2, sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo at sabihin nyo na i-share yung message. Kung 2 lang nakikinig ito o 1, okay lang. Basta narinig yung boses natin at naipalabas natin ang ating saloobin. Maraming salamat doon sa 2 o 1 o 5 na nanonood dito sa Justin Talk News Page. It doesn't matter if we are a voice of the wilderness as long as we are seeing what is right at anong dapat na gagawin ng isang Pilipino to protect his motherland na Pilipinas. So maraming salamat at mahalin natin ang ating demokrasya, ang ating kalayaan. Gagawin natin ang lahat na maprotektahan ito. So maraming salamat sa inyo at good morning. God bless po.